Magandang gabi po, Pilipinas at mga Pilipino. Sa lahat po na nagmamahal sa katarungan at katotohanan. Ngayon po ay isa na namang magandang gabi para sa inyong lahat sapagkat po ay may isa na namang magandang regalo ang Panginoon sa buong Pilipinas. Ito po yung pagkatapos pagkahuli po ng isang pinakamalaking scammer sa casino junket na si Hector Pantoliana ay inaresto sa Indonesia. Ngayon po, pinresko na siya sa Indonesia at maya-maya po iuwi na siya sa Pilipinas. Kaya kayo po na naghabol ng milyon-milyon mula kay Pantoliana ay mayroon na kayong karapatan at pagkakataon na makasuhan na siya at mababawi yung milyong-milyong pera na ninakaw niya sa inyo sa pamamagitan ng scammer. Maya pabingi, Pres Perez, sa mga kabalin ko, alam ko mga kabalin ko, marami kayong naluko dyan ni Hector Pantoliana. At Hector Pantoliana, pinakamaraming naluko yan dyan sa Baguio. Ay mga Team Z nila, no? Kumaso ang mga tao sa Baguio at sa Quezon City. At dahil sa kaso nila, nagpadala ng red notice ang Interpol ng Pilipinas at nahuli nga sa isa na naman. Talagang magaling itong Indonesia. Ang nakahuli na naman sa isa na naman na wanted mula sa Pilipinas ay Indonesia na naman. Napakagaling ng Indonesia. Yan po ang ating malaking pasalamatan sa Indonesia. So sa ngayon, ang makita niyo yan, ipakita ko muna sa inyo. Sabihin ko kung ano yung pinakamaiksing dahilan kung bakit siya nahuli. Magandang gabi dyan, Philip Segalya, sa Baguio, o yung mga kababayan mo sa Baguio. Ito na, mahahabol na nila ngayon. Itong scammer na nabibiktima sa kanila. Nag-attempt si Hector Pantoliana na sasakay sa aeroplano. Mabuti na lang may red notice at inaresto siya ng mga pulis ng Indonesia. Kaya ipakita ko sa inyo mga papel na mga ticket sa aeroplano, mga passport ni Hector Pantoliana na kanyang ginamit bago siya nahuli. Yan. Yan ang isa niyang, ticket niyata ito eh. So lumalabas, hindi ko alam kung laki-laki, ibig sabihin lalaki. No, female. Tapos, may nakalagay, parang nanggaling siya sa Asing. Papunta daw siya sa Manila. So, pero pinanganak siya noong April 6, 1989. So ito pong isa na papel na kinuha sa kanya. Ito pang ibang papel. So ito naman po yung kanyang passport at saka ticket sa aeroplano. So nahuli siya, itong passport niya. Sasakay yata siya, no? Ay, papunta pala siya ng Hong Kong. So papunta siya ng Hong Kong. Kaya sumakay siya, yung nahuli siya, papunta siya ng Hong Kong. So, isa pa ang mga papel niya. So, ito pang ibang papel niya, no? So, yan ang mga ibang mga papel niya. May passport yan. ID ito. So, meron pang iba. At nagpadala na ng sulat, Millions Kublad, nagpadala ng sulat ang Philippine National Police at iniskorta na siya ngayon papunta sa Pilipinas. Kaya lahat kayo na may hinahabol kay Hector Pantoliana ay may kipag-ugnayan na kayo sa Philippine National Police at para masampa nyo na ang inyong kaso na dapat isasampa laban sa kanya.
Ito po yung sulat ng Philippine National Police, ng mga police attaché sa Indonesia, sa Jakarta. So, ang sumulat niya na si Colonel Donald Madamba. At ang sabi niya, sumulat siya sa Inspectorate General ng Jakarta, Indonesian National Police. At ang sulat ito, request turnover of Filipino Hector Aldwin Liao Pantoliana. Respectfully request for the turnover of the living body of Filipino detainee Hector Aldwin L. Pantoliana from Indonesian authorities to the Philippine contingent led by Police Lieutenant Colonel Jose Joey Aranja. Moreover, the said transfer is requested to be performed on November 27, 2028 at 8 p.m. Kanina to at the Sukarno Hatia International Hotel, International Airport Terminal 2 premises. He will be brought to Manila, Philippines, including his escorts on November 28, 2024 at 12:05 a.m. Mamaya, alas 12 siya, on board Cebu Pacific. Okay, so yan ang notice ng ating ano. Ngayon, ito po, si Imornibal, si Renato watching, good evening po. Gandang manood nangyari sa ating bansa. Magandang gabi. Alex Ulim, J.K. Riarte. So, ito, papakita ko sa inyo yung dinala siya sa airport. Ito po yung kanyang video. Isi-share ko. Yan, pinupusasan. Yang terlalu cepat, no? Yang terlalu Pinupusasan. sakit dan Salitang Indonesian yan. tasnya sekalian tuh. Biar dia pegang. Asal kasih. At total, hindi naman natin intindihan ang salita. I-off na lang natin. Salitang Indonesian kasi yan eh. Ito siya marami na po siyang naloko. Ang naloko ito, kasama niya at si Erwin Tulfo. Hindi ko alam kung naloko si Erwin Tulfo o kasama sa sindikato. Pada siang hari ini ya, Yan, polisi ng Indonesia. dan Pinupresenta sa press konferensi ang pers terkait pagkatao dengan ni pengamanan Hector dan Pantoliana pemulangan seorang warga negara magdadalhin sa Filipina mag-turnover sa dengan Philippines. inisial HAP dan selanjutnya akan saya sebut HAP atau dengan nama lengkap Hector Aldwin Patolana. Yang bersangkutan adalah buronan dari Filipina, National Police atau PNP, terkait dengan fugitive wanted for prosecution. Artinya kira-kira yang bersangkutan adalah buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di negaranya, dalam hal ini Filipina. Proses daripada penangkapan atau pengamanan daripada HP tersebut diawali dengan pada tanggal 31 Hindi naman natin yung salita nila. Ito na lang nga. Sa Baguio City po, nagreklamo ang mga complainant, mga kababayan ni terkait dengan adanya buronan Philip Scalia. perjalanan ke Mga 20 billion po ang inukod niya sa Baguio. Ang kanyang ano po, ang kanyang modus operandi ay ganito. Convincing kayo na mag-invest sa kanya na kung 1 million, kikita kayo ng 15 million kada buwan. Yun po ang kanyang style. Marami po siya naloko. Mabot po sa 20 billion sa Baguio City pa lang. At marami siya naloko sa ibang lugar sa Pilipinas. At nung siya nagreklamo ng taga Baguio at nalabas siya ng warrant of arrest, sumibat ito mula sa Pilipinas. gerbang negara kita untuk melintas ke negara lain. At in-entertain pa ni Rapi Tulfo ang mga nagreklamo galing sa Baguio. Yung sinabihan ng mga taga Baguio na nagmamayabang ito si Pantoliana na hindi sila papansinin ni Rapi Tulfo kasi kasama na si Erwin Tulfo ay yun, mukhang nawala na yung pangako ni Rapi Tulfo na tutulungan ang mga biktima ni Rapi, ni Hector Pantoliana. So ito po sila.
Rekan-rekan kepolisian dalam hal ini adalah NCB, Interpol, dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, setelah pengamanan yang dilakukan dan koordinasi, pemerintah Filipina kemudian bersurat kepada kumbaga preskon na hindi natin maintindihan. I-forward na lang natin. Pada pagi NBI Philippines terkait dengan adanya buron Interpol yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Narinig ko NBI Philippines. Berdasarkan informasi tersebut, langsung kami menindaklanjuti, tersangka dapat dipulangkan. Yang mana hal ini sangat dimungkinkan kejahatan internasional. Sinergitas yang dibangun antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Polri. Yan. Problema hindi natin maintindihan salita nila. Sige, okay, yan na. At least nahuli na. So, nangangako po si Toto Kausing, sa lahat ng mga biktima, natutulong po ang organisasyon ko para sa mga magreklamo. Alam ko po, ang lahat ng magreklamo mayroon ng lumapit sa akin pagkatapos ko maisiwalat na mga wala na silang pera, biktima na. So, pinapangako po ng ng campaign team ni Toto Kausing na tutulungan po ang mga tao na naging biktima ni Hector Pantoliana. So, yan lang ang maganda dyan na nangyari na at marami itong mga task force na aking tutulungan. Titingnan ko mga chat members, ang dami po nila. So, sila po lahat ay kukontakin ko at sasabihan ko na tutulungan sila sa paggagawa ng reklamo. Kung meron mang iba dyan nakakarinig, kung ano pang meron, sasabihin nyo lang at tutulungan po natin sa pagsampa ng reklamo laban kay Hector Pantoliana. So, siguro hanggang dyan lang muna at ako'y gutom na. At salamat at marami pa rin nanonood kahit papano, no? Gabing-gabi na. Alas 9:50 na. At tatawag lang ko sa kay Jesse Noarby, yung hindi ko pa na-shoutout. Pablito Cam, bunyog kami, go, kaya natin to. So, yan lang po ang ating masasabi sa ngayon at magandang gabi po sa mga kaibigan natin. At saka, alam ko, shoutout kay Mr. Wilbert Tolentino ng Ahon Mahirap Party List. Shoutout sa mga kabunyog ko. Shoutout din sa mga Ako'y Pilipino na party list, no? Sila ni Attorney Valerio, Hel Valera pala. So, shoutout kay Attorney Manuel Saiz, kay Attorney Manny Topacio, kay Attorney Bombit Abad, kay Attorney Danilo Pilayo, kay Ernesto Lagramada, at sa lahat-lahat na ng mga abogado na nanonood dito. Shoutout pala. Alam ko nanonood ngayon si Congresswoman Franz Castro na tumatakbo po pagka-senador kagaya ko. Okay, si Attorney Luke Espiritu, shout out din. So lahat na lang ng mga binabanggit ko, si Attorney Dr. Joey Montemayor, shout out din. Ito pong binabanggit ko ay aking tulungan sa pagtatakbo pagka-senador. At lahat po sa inyo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat. Magandang gabi, Hector Pantoliana.